Ayan, handa na. Dahil handa ka na, bulot ka ng isa. Number 3 po. Ang iyong nabulot ay question number 3. Okay. Ano para sa iyo ang kahalagahan ng edukasyon? Uulitin ko. Relax lang po tayong lahat. Hindi pa sumasagot. Ano po? Ano para sa iyo ang kahalagahan ng edukasyon? Dali. Ang edukasyon ay mahalaga para sa ating mga kabataan. Dahil ito lang ang magiging pundasyon natin sa sarili. Bilang isang kabataan, ako ay nag-aaral bilang grade 12. Gusto kong ipaalam na ang edukasyon ay isang matibay na kasangga sa ating future. Dahil dito, magkakaroon tayo ng magandang trabaho, makakahanap tayo ng trabaho kaya natin. Ang edukasyon ay isang malawak na kaalaman. Marami tayong matututunan. Hindi lamang diskarte o talino o talento ang kailangan natin. Hindi edukasyon para sa atin. Edukasyon lahat ay Edukasyon para sa lahat ay magandang isang sangga sa atin. Kailangan po tayo sa Thank you so much, Lulia number 2, para sa iyong kasagutan. Thank you so much. Oo, edukasyon. Pagod. So, saan ka nag-aaral na school? I'm currently working at Sipana Career. Okay. So, nag-working student ka? Or talagang graduate mo lang? Ayan. Okay, tayo. So, may narinig ako dito parang medyo malaki ang bigayan kanina sa popularity. Saan ka na nagtatrabaho? Sipana Career. Nasa kanya ang pera padala. Okay. So, ilan taon na si Candido Mutya number 3? Ilan taon ka na? 21 po. 21. Okay. So, handa ka na ba? Yes po. Okay. Lapit-lapit, anak. Ayan. Sige. Buwit na lang ang iyong question. Ang nabulot po niya ay question number 2. Your question. Ano ang maitutulong mo bilang kabataan upang maiangat ang kalagayan ng mga kababayan mo sa barangay? Wait. Ulitin ko. Medyo nagulan ako sa tanong. Ano ang maitutulong mo bilang kabataan upang maiangat ang kalagayan ng mga kababayan mo sa barangay? I firmly believe the power of innovation and service. So as a young individual, I would initiate cleanup drives like mga community activities, sports events, and cultural celebrations to strengthen the relationship and create a sense of purpose. And I also believe when we educate ourselves to service and also to educate ourselves in academic matters, everyone should have the right and should have to do what is their advocacy. I advocate that every individual in this barangay Sumangi is always have responsible enough and have a complete service with the heart. Thank you so much. Thank you so much, Lulia number 3. Hindi mo kaya yung innovation. Ang dami mong fines! 173! Batiin mo sila! Kumakatulog. Kilala mo sila? Anong sityo ang represent mo ngayong gabi? Of course, I am representing
Ilan taong ka na? I am 19 years old. 19 years old. Saan school ka pumapasok? Anong name? Are you studying right now? Yes. Oh, yes. Where? I am currently studying at Mindoro State University, Bungabong campus. Taking up of? Bachelor of Secondary Education, major in English. That's correct. That's why you have to prove yourself that you are taking the Bachelor of Education major in English. Okay. So, first year or second year? I am currently a second year Oh, college. she is a sophomore right now. Ayan. Okay, so I know that you are ready for tonight. Are you ready? I should be ready. You should be ready right now. Okay, so this is your first time to join this kind of pageant? My second time actually. Your second time. So work is the first time. My first time was when I was in first year. First year. School program or barangay like this? Like, yeah, yes, like ano? School program. School program, school weeks. I like your attitude. Gusto ko mga ganito, palawan, no? Di ba? So, bulot ka na ng iyong number or question. Your question is question number 6. Why you should be the next Miss Universe? Ay, mali. No, this is your question. Bilang isang modelo ng kabataan, ano ang maipapayo mo upang maiwasan ang pagkakaroon ng bisyo ng mga kabataan sa iyong barangay? Uulitin ko. Diyos ko yung mga tanong dito. Mga bisyo pala yung mga tao dito, mga kabataan dito. Mga inumero. Okay, once again. Bilang isang modelo ng kabataan, ano ang maipapayo mo upang maiwasan ang pagkakaroon ng bisyo ng mga kabataan sa inyong barangay Sumagi? Before I answer that question, I would like to greet everyone. Good evening to each and every one of you. Change is constant. Change is inevitable. But we can force someone to change. As someone standing here in front of you, a youth year representing Central Sumagi, I cannot force someone to change what they get used to. Vices are there are different types of vices actually. People smoke, people drink alcohol, but we should put in mind the reason behind that. We cannot judge people based on what we cannot judge people just based on what we see. But as a kabataan, what I can do is to be a model for them, slowly advocating them of what are the risks that they can face while doing those vices. Because we can force someone to change. Because they themselves know when and where they should change. And I myself should be a model for them to slowly change themselves, but not really force them to change. Because change is up to their choice. We cannot really force someone to change. It is very important to be a model, most especially to the youth of today. Most especially that each and everyone are smoking, and a lot of youth today has their own vices where they get used to. But just like what I have said a while ago, we cannot really force someone to change, and we should also perceive what is in the bigger picture. We should see what are their reasons behind it and not really judge them of who they are, because even while using vices, we cannot really judge someone. And we, as a youth, should be a role model, but always remember that change starts within ourselves and not when everyone told you to change. That's all, and thank you. Thank you so much, Munia. Lahat. Ano po si Jester Andy once? First time. First time. Ano mo, you look like Celine Dion younger. Oo. Parang yung Celine Dion. Kanta ka ng All By Myself kay Baby Baby. Oo, ang ganda. You are very pretty tonight. Who is your makeup artist? Sino ang iyong makeup artist? Sino ang makeup artist mo?
Si Benji. Oo. Si Benji Paras. Oo, nalagang basketball player ngayon, makeup artist. Benji! Oo, ayun si Benji. Oh, mahal na mahal ko yan. Kamukha mo, Jaja. Basketball niya Kamukha dati. mo. Hindi nagkabuhok na nga siya. Okay, so anong sitio ang represent mo? Idol ka na. Diba? Playa, sitio Playa! Mag-ingay! Kung sa maraming isda, andaan ang mga taga-sitio Playa. Malapit kayo sa dagat. Kamusta naman yung alon ngayong araw na ito? Okay na. Question number 8. This is your question. Ano ang pinakadakilang leksyon sa buhay na natutunan mo at paano mo ito magagamit bilang isang inspirasyon sa iyong komunidad? Uulitin ko, ano ang pinakadakilang leksyon sa buhay mo na natutunan mo at paano mo ito magagamit bilang isang inspirasyon sa iyong komunidad? Maraming salamat po sa magandang iyong katanungan. Ang magandang leksyon ko po, na natutunan ko po ngayon ay ang pakikipagkapwa at pagtutulungan. Dahil dahil kung matalino man po tayo or may kaya po, ay hindi po natin hindi po natin to kaya mag-isa dahil ang pagtutulungan at pakikipagkapwa ay mahalaga po sa atin. At yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much. Mutya number 5. Ayan, mga pinakanan. Taray talaga din. Ang ngayon ni Benji magka-pool. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 14. Kung ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataong ipagpatuloy mo ang paglalaban sa mga intablado na kagaya nito, ipagpapatuloy mo ba? Pwede din po, kasi po, nais ko po showcase yung talent ko sa ibang tao. Okay, oo. Tama yun. Pero, no bias ha. I like her. Super gorgeous, stunning, very demure. Ang ganda-gandang bata. Oo. No bias ha. But sa aking pag-judge, hindi po ako nag-ano sa mga ating selection, no? That's my opinion and my suggestion. Wala kayong magagawa. Ano po? Pero handa ka na ba sa ating question and answer portion for tonight? Okay. Anong sitio ang nire-represent mo ngayong gabi? Centro of Playa po. Centro Playa! Nasaan na mga taga-Centro Playa? Oo. Diyos ko, ang dami niyong sinusuportahan. May Playa na, may sentro pa. Okay, bunot. Mahal ko. Ayan. Question number 4. Good luck. Do your best. Very best. Sa iyong palagay, ano ang pinakamalaking issue na kinakaharap ng inyong barangay ngayon at paano mo ito masusolusyonan? Uulitin ko. Gandahan mo ng sagot dito, nanonood si Kapitan mo. Sa iyong palagay, ano ang pinakamalaking issue na kinakaharap ng inyong barangay ngayon at paano mo ito masusolusyonan? Alam mo na po sa lahat, magandang gabi po. At maraming salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Ano nga po ba ang pangunahing issue ng aming barangay na kinakaharap ngayon? Sa aking palagay po, ito po ay kabawasan ng pinansyal at ang kawalan po minsan ng pagkakaisa. Bakit? Kasi po, minsan sa aming barangay, hindi po natin mabilang na
makikita naman po natin na merong mahirap at hindi naman din po natin makita kung mayroong mayaman. Bakit po nawawala ng pagkakaisa? Kasi po minsan alam po natin lahat na nagkakagulo sa ating barangay. Dahilan din po ito ng ating mga mamamayan. Bakit? Dahil po sa katutuan din po nila na minsan po sa isang problema, kahit po napakaliit ay kanilang pinalalaki. Para po sa akin, masusolusyonan ko po ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng komunikasyon sa bawat isa. Bakit po? Alam naman po natin lahat, sa pamamagitan ng komunikasyon ay nagkakaintindihan tayo lahat. Sa bawat problema po, ang bawat mamamayan ay maaaring magbigay ng kanilang mga hinaing sa ating mga lokal na leader. Sa pamamagitan po nito, maaari po natin masolusyonan ang bawat ito. Yan lamang po at maraming salamat. Thank you so much! Bulian number 6, ayan. Isa rin sa mga napakahirap na tanong. Oo. Baka balikan ka ng mga konsil. Kapitan mo. Kinakabahan. Kinakabahan ka. This is your first time? Yes po. Yes. For the first time in forever. Okay. Pero experience, this is your stepping stone. Ano, yan. So, para magkaroon ka ng mga confidence na yan. Are you still studying? Are you still studying na ngayon? Nag-aaral ka pa rin or graduate na? Nag-aaral pa rin po. Saan school? Yes po. Yes? Saan yun? Sa Villa Pag-asa po. Senior high. Grade? Grade 12 po. Grade 12. Anong strand mo? Yung po. Use. Ano ang mapalog sa use? Criminology. Criminology and? Education. And? Marine. Use. What are the 3 branches of use? Ayun. Palawan, Imloilier, at saka Cebuana. Ay, charot lang. So, kamusta naman ang pag-aaral mo bilang isang grade 12 senior high? Okay lang po. Okay naman. Okay naman. Okay. Masyadong pinipili mo agad yung question mo. Okay, dahil wala tayong magagawa, handa o hindi, bumunod ka na. Napaka-angelic ng face nitong batang to. Oo. Your question is question number 9. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga beauty pageant sa isang barangay? Uulitin ko, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga beauty pageant sa isang barangay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Mahalaga po ito sapagkat ipinagdiriwang natin ang piyesta dito sa Sumagi. At dahil din dito, nagkakaroon ng kasiyahan ang mga manonood. Lamang at maraming salamat. Thank you so much, Mutia number 7. Nagkakaroon nga naman ng masaya. Mga ngiti sa mga labi ng mga taga-barangay Sumatit Mutia number 8. Magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag mong hawakan sa ulo. Yan, sa katawan lang tayo bakagin. Kasi nag-feedback yan, anak. Okay. So, kamusta ulit? Sige. Anong masasabi mo sa mga taga-barangay Sumagi ngayong gabi? Magandang gabi po sa inyong lahat. This is your first time? First time. Anong sityo ang iyong nare-represent ngayong gabi? Sinyo, Humba. Sityo Humba kung saan maraming laurel. At pamintang buo. Masarap doon sa sityo na yon. At kung saan maraming pulang asukal na nilalagay. Bese Kumba. Ba? Kumba. Humba. Kumba. K-U-M-B-A. So, Humba pala. Sorry, akala ko Humba. Siguro gutom na lang. Gutom pa po ako. Gutom na po talaga ako siguro. President, baka naman. Patalang kami ng lechon sa likod, oh.
Diyos ko, humba pa na ito. Humba ako ng humba. Total, mga piyesta naman dito. Happy piyesta sa inyo. Mga taga-sityo humba. Okay. So, handa ka na ba? Okay. Lapit sa mic lang ha. Lapit. Okay. Pick one. Your question is, question number number 10. Ang dali nito ha, kailangan masagot ito, Ruby. Okay. Kung ikaw ay mananalo ngayong gabi, ano ang magiging pangunahing layunin mo bilang kinatawan ng inyong barangay? Uulitin ko. Kung ikaw ay mananalo ngayong gabi, ano ang magiging pangunahing layunin mo bilang kinatawan ng iyong barangay? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Bilang isang kabataan, ang aking layunin para sa kapwa akong kabataan ay ang pagpapalaganap ng edukasyon, Okay, ulitin ko yung tanong na ha. Kung ikaw ay mananalo bilang mutya ng mutya ng Sumagi 2024, ano ang magiging pangunahing layunin mo bilang kinatawan ng inyong barangay? kung sakaling ako ang nanalo sa mutiyan ng Sumagi ngayon, ang aking pangunahing gagawin ay ang sa bawat kabataan. Dahil naniniwala ako na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Lamang po at maraming salamat. Thank you so much, mutya number 8. Oo. O, diba? Ang kanyang advocacy kapag nanalo siya ay save the kabataan ng Barangay Sumagi. Dahil kayo